Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong Pumuli, nagbabalik na naman po para magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok na ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong kaganapan sa ating bansa. Ngayon po, ang komentuhan po natin, ito pong mga banal na aso at santong kabayo di umano. At syempre po, pati po ang mga salot ng lipunan di umano na napakatagal na po nagpapahirap sa ating bansa. Mahigit 50 taon na mga kabayan. Ito po yung nagpapahirap sa ating bansa. Problema ng bayan. Pero ngayon, buhay na naman po sila mga tambay. Buhay na naman. At talaga kinakalampag daw po nila ang Senado para po tapusin na ang impeachment ng Vice President. Ibang klase. Mapagkikita mo talaga ngayon ang mga salot ng lipunan di umano na nagkalat po ngayon. Ibang klase po. Sila na po yata ngayon ang laging laman ng karsada. Unbelievable. Ito po, pahinga po muna natin itong mga salot di umano ng lipunan na mahigit 50 taon na. Mga kabayan, ay lumalakas na naman po sila. At ito po, at isunod po natin ang mga ang mga banal na aso at santong kabayo, mga tambay. Ito po, unahin po muna natin ang mga salot di umano. Titisin, panagutin. Ito po, mula po sa Hanay ng Makabayan Block, kasama rin ang Kabataan Party List at ang ACT Teachers. Ayun, si Ka Teddy Casino. At si Renato Reyes. Mga kababayan, sama-sama natin malawa ang kilos protesta na to. Convict sa Lanao! Convict sa Lanao! Convict sa Lanao! Convict sa Lanao! Narito po ang taong bayan, ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor na siyang kumatawan at matatak nananawagan ng pagpapatalsik at paglilitis, paghahatol kay Sara Duterte sa pangunguna po ng mga magsasaka, mga manggagawa, mga taong simbahan, tanggol karapatan, manggagawang pangkalusugan, mga kabataan, kababaihan, LGBTQIA+. Ayan po mga tambay, sinabi na po lahat sila mga tambay. Pati po taong simbahan ay sinabi po mga tambay. Sila raw po ang taong bayan, mga kabayan. Ganun po ba? At least nakita po natin ang mga kasamahan po nitong mga salot di umano. Pati pala ang taong simbahan ay kasama yata nila. Hindi naman po lahat mga tambay. Marami pa po tayong matitino sa taong simbahan. Hindi naman po lahat ng taong simbahan. Pero marami po yata dyan na sumusuporta sa grupo na yan. Lalong-lalo po yata sa CPP and PNDF. Hindi kaya, katulad po nito isang pare na banal na aso po yata ito, santong kabayo. Mga tambay. Tinutuliksa niya po ang mga senador, mga tambay. At meron pa siyang mga pasaring. Ito pong si Father Plaby Villanueva. Binalatan niya po ang mga senador. At syempre po, ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President, mga tambay. Pakinggan po natin si Father Plaby Villanueva, mga tambay. Ibang klase, no? Ito po yata yung tinatawag di umano na banal na aso at nagsasantu-santuhang kabayo, mga kabayan. Pakinggan po natin. Simula 2016, ulitin po natin, umpisahan po natin. Ayan po. Simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga Pariseo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit
ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Yan po mga tambay, tigilan na po natin si Barabas, si Judas, mga tambay, ang nagsasalitang banal na aso at santong kabayo, di umano. Ibang klase po to si Father, ano? Mas kinakatigan pa po yung mga gumagawa ng masama. Mas importante po ang buhay ng mga gumawa po ng masama dahil choice po nila yon. Choose po nila yun eh. Choice nila maging masama. Paano naman po, Father, yung mga biktima, naglalakad lang, karamihan estudyante, ginagahasa, pinapatay ng sinasabi mo na naghahanap buhay. Ano po ba ang hanap buhay ng mga tao na sinasabi mong namatay? Hindi po ba pulburon? Tumatangkilik sa bisyo ng pulburon? Nagbebenta ng pulburon? Okay ka rin, Father. Believe ako sa'yo. Baliwala sa'yo ang mga pinagchuchugi ng mga MPA, mga normal na tao. Mahigit 5 taon, isang damuka lang, ginurgor, sinugi ng mga NPA. Okay lang sa'yo, Father, ang mga buhay na yon. Pero pagka itong masasamang tao ang nawawala sa lipunan, ibang klase mong ipagtanggol, Father. Sino ka ba? Ikaw ba si Judas? Si Iscariote? Si Barbas? Father? At alam po namin kung sino po ang naghudas sa Panginoong Hesukristo. Di po ba mga Paraseyo? Hindi po ba kayo yon? Father? Hindi po ba? Hanga-hanga naman kami sa iyo, Father Flavio Villanueva. Nakaputi ka pa naman. Ang ganda ng suit mo. Pero one-sided ka. Yung mga tumangkilik sa kasamaan, pulburon, napakaraming biniktima na mga mabubuting tao, may mga kinabukasan, ni hindi nila alam kung kailan sila gagawa ng masama nitong mga tao na ito. Hindi po natin alam kung kailan tayo papasukin ng mga durugista, mga gumagamit ng pulburon. Di po ba? Samantalang sila, alam nila kung kailan sila gagamit ng masamang bisyo. Tayo, alam ba natin kung kailan tayo peperwisyuhin nila? Di po ba hindi, Father? Di po ba? Baka pumapunta kayo sa impyerno, Father. Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil po sa banal na kasulatan, unang mapupunta sa impyerno ang mga lingkod daw po, di umano. Yung sinatawag na mga bulaang propeta. Hindi po ba, Father? Unang susunugin ang mga bulaang propeta sa paghuhukom. Hindi po ba? Baka po isa kayo ron, Father. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi na po kayo natakot? One-sided kayo mabuti? Pari kayo? Ni hindi man lang nyo turuan itong mga naligaw ng landas na baguhin nila ang kanilang buhay at magbalik loob. Di ba? Sa kabutihan. Pero hindi eh. Kinukonsinti pa ng isang pari yata. Mga tambay, ibang klase. At yung sinasabi po ng pare, mga bayan, nakala mo kung husgahan nila ang Vice President ay may katotohanan na ang gawa-gawa ng grupo nila. Hindi po ba grupo nila ito? Nagtatanong lang si Kamano. Ito po makakaliwa. Buhay na naman sila Kasinyo. Di ba? Yung mahaba ang baba, di umano, buhay na naman. Yan.
sila Manuel, Makabayan Black, di ba? Gabriela, teacher, kabataan, mga salot di umano ng lipunan. Nagkalat na naman sa karsada at nananawagan at sinasabi sila raw po ay ang taong bayan. Hindi po kayo ang taong bayan. Ang dapat tawag sa inyo, salot di umano ng bayan. Yan ang tamang tawag sa inyo. Hindi po kayo taong bayan. Mga salot di umano kayo ng bayan. Hindi kaya? Mahigit 50 taon nyo na kami pinahihirapan. Ang aming mga anak. Ang aming bansa. Di po ba? Grabe kayo. At kasama pa ang kaparian. Katulad po nito nagbabanal-banalan na parang aso at parang santo na kabayo. Di umano. Itong si Father Flavi Villanueva. Unbelievable ka, Father. Isang damukal na problema ng 3 taon ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Wala ka malang nakita ni isa. Ni kinuwestiyon mo. Unbelievable ka, Father. Huwag kang maglalabas, Father. Baka tamaan ka na kidlat at kulog. Hindi kaya? Ganda-ganda pa naman ang suot mo. Pinalala mo ka. Father, pinalala mo ka ng mga binibigay ng tao, abuloy. Yan ang kinakain mo, Father. Yung mga abuloy na mga panatiko mo. Pero dinadala mo yata sa impyerno ang mga panatiko mo, Father. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Pagka ganitong pare, hindi naman po lahat ng pare. Kakaiba po ito. Imbis na turuan mo na kabutihan, ilayo mo sa kasamaan ang tumatangkilik sa pulburon at ang grupo ng pumapaslang na mga NPA sa ating bansa. Wala. Tahimik ka. Kinakampihan mo pa. Kaya ang mga tagasunod mo, mukhang lahat kayo di umano'y mapupunta at sa impyerno yata. Hindi kaya? Pagka ganito ang magliligtas sa'yo, ililigtas ka ba nito? Kung ganito ang pananaw, one-sided, yung mga mabubuting biniktima ng mga lulong sa pulburon, ni hindi mo man lang ipagtanggol at batikusin mo yung mga gumagamit ng mga masasamang bisyo. Di po ba? Nasa ng human rights ng mga pinaslang ng mga addictus? Nasa ng human rights ng mga pinaslang ng mga NPA? Sige nga. Kay gagaling yung humanap at kumuha ng human rights sa mga biktima na itong mga masasama na sinasabi ng Chinyugi o Natsugi. Kay gagaling nyo humanap ng human rights para sa masasama. Pero walang human rights sa inyo, mabubuting tao, mabubuting mamamayan. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Father. Kaya itong pari na ito, talagang mapagkikita mo pala ito sa karsada, kasama ng grupo ng mga salot di umano sa lipunan. Yan, napagkikita na po natin ngayon. At puro sinungaling. Pinipresenta raw po taong bayan. Baka pinipresenta nila kasamaan. Di po ba? Kawalang hiyaan. Gulo. Di po ba? At pati ang ating mga anak, dinadala nila sa kapahamakan. Hindi po ba? Gulat na gulat naman tayo sa mga tao na ito. Tao po ba ito? O mga hayop? Kirami-raming problema ng bansa. Korupsyon. Kilalaki ng numero. Pati ginto na ibenta sa Central Bank. Pati pera sa PhilHealth. Napakialaman ng gobyerno. Wala kayo yaw-yaw. Pati budgeting na ginagawa ng Kamara at Senado. Wala kayo yaw-yaw. At nasaan yung yaw-yaw nyo, Father? Nung isang Pilipino kinidnap ng mga kapulisan, wala kayong yaw-yaw. Bakit? Bakit? Santo ka pa naman. Nagpapakabanal ka na parang aso at parang kabayo. Di umano. Nasaan? Nasaan, Father, ang iyong yaw-yaw sa isang damukal na korupsyon ng bansa? At nasaan ang human rights ng isang dating Pangulong Duterte sa iyo? Sige nga.
kung pamimili ng taong bayan, mas gusto ng taong bayan ikaw ang nasa ICC, hindi ang dating Pangulong Duterte, Pader. Kayo ang dapat na handon, yung grupo nyo, dyan sa karsada, yung mga salot na yan, di umano, yan ang dapat na nasa ICC, nakakulong. Dahil walang ginawa yan, mahigit 50 taon. Puro problema at napakaraming chinugi ng grupo na yan. Yan ang talagang napakatindi po ng mga napakaraming Pilipino na chinugi. Hindi po ang dating Pangulong Duterte. Sila, mahigit 50 taon. Hindi po ba? At lalong-lalo na mga biniktima ng mga adiktos. Hindi po ba? Mga kriminal, running in tandem, at ang mga masasamang kapulisan, mga narco-politics, yan po ang talagang tunay na mga salot ng lipunan. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Di ba, Pader? Banal? Ibang klase ka, Pader. Nakakahiya. Pinipresenta mo pa naman ang pagiging Katoliko. Ibang klase ka. Ibang klaseng Katoliko ito. Hindi naman lahat ng pare katulad dito. Na mas pinuprotektahan ang mga masasama. Gumagawa ng kasamaan. Di po ba? Isang damukal lang ginawa ni dating Pangulong Duterte na mga rehabilitation center. Bakit hindi mo tinuruan magparehab? Pader, ang mga salot na yan. Sige nga. Kinunsinti mo pa. Di ba? Kung talagang ikaw ay totoong pare at totoong kalingkod ng Diyos, pangaralan mo lahat ng masasamang tao, masasamang politiko, masasamang maoligarko, masasamang media, at lalo-lalo na sarili mo, Father. Pangaralan mo na magbagong buhay ka at magbalik ka sa Panginoon. Hindi po ba? Mukhang pati po yata kayo ay isa ron sa may problema na maraming karga-karga na kasalanan. Hindi kaya, Father? Hindi ka na nalalayo, Father, sa grupo. Kagrupo mo yata ito. Yung mga nasa karsada, itong mga salot. Di yung kagrupo mo. Yan po, malaki natin tanong Kagrupo ba ni Father ito? Itong mga salot, di yung sa karsada ngayon na nakikita natin. Ang grupo na Akbayan, Gabriela, teacher, kabataan, at merong pare at mga madre. Hindi naman lahat ng pare at lahat ng madre. Bukod tangi lang itong yaw-yaw na ito ni si Father Flavie Villanueva. Mga kabayan, ibang klase. Bobo na lang ang mapapaniwala nitong pare na ito. Tanga, gago at bobo ang mapapaniwala nito. Sa bagay, karamihan naman po na kasama nito ay hindi nag-iisip ng tama. Saan ka nakakitang pare ang itinuturo ipagtanggol ang masasama at protektahan ang masasamang tao? Samantalang dapat protektahan mo ang mabubuting tao. Saan ka nakakita? Di ba? Unbelievable. Tanging ang Vice President lang ang talagang sinisingle out nyo. Bakit? Gaano ba kalaki ang ibinibintang nyo sa Vice President? 125 million? Ikumpara mo sa confidential intel fund ng Pangulo na hindi bababa sa 5 billion? Ganun din ang Kongreso. Lahat sila may confidential fund. Bulag, tanga, bobo, gago. Di umano ang mga ito. Walang nakita. Unbelievable. Nakaka-high blood lang Makakita ka ng ganito nagsasanto-santuhan. Nagbabanal-banalan. Santong, parang santong, banal na aso. Santong kabayo. Nakakahiya. Ipinipresenta mo ang pagiging Katoliko mo. Tapos ganito malalaman mo sa isang paring Katoliko. Ibang klase ka. Maririnig mo yung mga nang biktima. Ni hindi ka man lang natuwa, naging mapayapa at nagbalik loob nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Milyon-milyon ang nagparehab. Nagbalik loob dahil nagkaroon ng takot. Pero ngayon, sa panahon ng binagoong ang Pilipinas, kinukonsinti nyo pa na ang pulburon ay nakakatulong, lalo-lalo sa mga dagdag oras. Kasama ka ba ron, Father, sa gumagamit ng pulburon? Nagtatanong lang si Kamanong. Di po ba?
Ibang klase itong mga ito. At maraming nakikinig. At maraming nakikisaraw. Samantalang, pambihirang buhay yan. Pinipresenta, buong bansa raw. Buong bansa. Talagang nag-aaklas na raw ang taong bayan. Pambihirang buhay yan. Buong bansa, nag-aaklas. Kinakalampag ang Senado. Kinakalampag ang impeachment. Sila-sila din. Yung mga pagmumukha nila na pagkikitamor yan. At puro halos kabataan. At yung mga baluktot ang paniniwala sa buhay. Mga nagpapakasalot at karamihan ay nasa bundok pa yata iba riyan. Hindi kaya? Di po ba? Kaya po talagang totoo po pala talaga yung sinabi ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte. Ang ating bansa ay nakubkob na. Nakubkob na po talaga ng kasamaan. Lalong-lalo na ng mga CPP, NPA, NDF. Lahat po pala, napasok na nila. Pati po pala simbahan, eskwelahan, pati mga professional, media, di po ba? Mga abogado, mga politiko. Napasok na po pala talaga nila. Kaya pala ganito ang ating bansa. Never umunlad at umasenso ang ating bansa. Ganito na po pala katalamak, kasugapa, kagahaman ang nagsama-samang grupo na ito. Di po ba? Pati mga oligarko di umano. Tama pala, mga tambay. Dahil nakita natin lahat ngayon, sama-sama na pala talaga sila. Di ba? Yung lagi ko binabanggit. Wala na pong dilaw, wala na pong pink, wala na pong liberal, wala na pong pula. Isang kulay na po sila. Ganun po katindi. At nakita po natin ang totoong apelidong Marcos, totoong apelidong Araneta, at totoong apelido na Romualdez. Ganyan pala sila maglingkod sa Pilipinas. Ganyan po pala. Kahanga-hanga. Bakit ko nasabing kahanga-hanga? Hinahangaan sila ng makakaliwa eh. Hinahangaan sila ng pare. Hinahangaan sila ng media. Hinahangaan sila ng mga oligarko. Di po ba? At hinahangaan sila ng isang damukal ng mga magnanakaw di umano na politiko. Hindi po ba? Kahanga-hanga ang kanilang paglilingkod dito sa mga tao na ito na nabanggit po natin. Di po ba? Kaya, Father, ipagpatuloy mo po yan, Father. Mga Father, talagang ang Katoliko ay pinababagsak mo ang imahe ng reliyong Katoliko. Pagka ganyan ang ganyan po ang magiging pari ng Katoliko, mga kabayan, mukhang dadalhin po ang miyembro ng grupo o ng reliyong Katoliko, mukha pong dadalhin po yata sa impyerno. Di umano. Hindi kaya? Pagka ganitong klaseng mga pare ang maglilingkod sa simbahang Katoliko. At ganito ang paniniwala, mga kababayan. Sumasawsaw sa politika. Sumasawsaw sa mga masasama di umano. At mukhang nababayaran yata si Father. Hindi kaya? Yan din ang malaking tanong ni Kamanong. Father, how much? How much, Father? Nagtatanong lang po. Sa bagay, matagal na naman po yung issue na yan. Ang simbahan ay nasusuhulan. Di umano. Di po ba? Saan ka nakakita nung panahon ng Marcos ay galit na galit ang simbahan sa pamilya Marcos? Isinusunog pa ang mga pagmumukha ng mga Marcos nung panahon nila na galit sila. At nung panahon na ipalilibing ang matandang Marcos, sinusunog nila ang pagmumukha nito at ayaw na ayaw ipalibing sa libingan ng mga bayani. Bakit ngayon bigla kang magtataka? Yung mga galit na galit sa Marcos, ngayon dinidilan pa yata pati ang wetpo, hinihimod pa yata nila. Yung mga galit na galit sa Marcos na sinasabing diktador, magnanakaw. Di po ba? Mamamatay tao ang mga Marcos. Bakit ngayon? Yung galit na galit ng mga panahon, di po ba?
yung pinaglalaban nilang human rights na ginawa ng mga Marcos. Di po ba? Pero ngayon nakikita mo sa karsada, ang mga ito, sila-sila rin. Yung mga galit na galit. Pero ngayon, mga kababayan, iba na po ang panahon ngayon. Hinihimod na po nila ang wet po ng mga Marcos. Hinahangaan na nila. Bakit? How much? How much? Kaya, pati ang mga pare, simbahan, pati hindi naman lahat ng pare, hindi naman lahat ng madre, pero karamihan po, galit na galit po yan. Kaya nga po nagka-EDSA. Di po ba? Sila po ang galit na galit. Kaya nga rin po nagka-EDSA para ipatapon sa Hawaii. Sila po yun. Pero ngayon, himod! Himod! Kaya paano paniniwalaan itong grupo na ito? Paano mo paniniwalaan si Father? Yung isinusuka nila. Yung isinusuka nila na Marcos. Ngayon, kinakain nila yung mga suka nila. Hindi po ba? Kaya itong mga tao na ito ay masahol pa sa aso. Masahol pa sa baboy. Kumakain ng sariling suka. Di umano. Ang mga hinayupak na ito. Di umano. Mga banal na aso. Banal na kabayo. Santong baboy. Kumakain lahat ng suka. Hindi po ba? Paniniwalaan mo itong mga tao na ito? Kumakain ng sariling suka. Isinuka na nila. Ngayon, kinakaing muli. At nasaan na yung biktima ng martial law? Yumayaw-yaw pa ba sila? Hinahabol pa ba nila ang pamilya Marcos? Pinananagot pa ba? Panagutin. Human rights ng mga Marcos. Meron pa ba? Meron pa bang nagsusunog? Binabatikos? Galit na galit dahil hindi daw nila nakamtan ang hustisya ng ginawa ng martial law? Bakit kaya biglang nagbago ang mga Judas di umano? Ang mga santong kabayo, banal na aso, nagbago. Mga kababayan, bakit kaya? Yan ang malaking tanong ni Kamanong. Di po ba? Mga kababayan, magparami ka na magparami. Pader, paramihin mo ang iyong mga tagasunod nang dumami ang tao sa impyerno. Di umano, Pader. Maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston, 123 ng Hong Kong. Eric Hersio ng Canada. Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Annie Joe. Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po mga kabayan. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magtapos, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte sa mga santong kabayo at sa mga banal na aso. At dito po sa mga salot ng lipunan di umano. Sana po maingatan po sila, mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos mga tambay, maraming salamat po mga kabayan. At ingat po kayo. Paalam po muna mga kabayan. Sa muli. Bye-bye.